President. Thank you, Senator Padilla. Majority Thank you, Leader. Mr. President. First on the list is the distinguished gentleman from the great province of Palawan, Senator Erwin Tulfo. May I move that he be recognized to propound some questions, Mr. President. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you very much, Mr. President. It's not a, it's a manifestation of support. Ginong Pangulo, aking mga kasamahan sa Senado. Ako po ay sumusuporta sa talumpati ni Senator Robin Padilla para po sa pagsusulong ng kanyang panukalang batas, Senate Bill number 20, or an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens, appropriating funds, therefore, and for other purposes. Mr. President, my dear colleagues, the Commission on Population and Development has projected that by 2030, our country can already be considered an aging population. Bilang chairman po ng Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, sisiguraduhin ko pong magsasagawa tayo ng pagdinig. Ukol sa panukalang ito, ang Senate Bill number 20 ay na-refer sa aking komite noong Hulyo 29, 2025. Sa pamagitan po ng mga pagdinig na ito, makakalikom tayo ng mga mahalagang pananaw at rekomendasyon upang masiguro ng ating mga senior citizens ay mabibigyan po ng tamang atensyon, sapat na kalinga at mataas na kalidad ng serbisyong medikal na tunay na nararapat sa kanila. In addition, Mr. President, I also filed Senate Bill number 596, an act establishing the geriatric specialty centers in the Department of Health retained hospitals and appropriating funds therefore. In this measure, the DOH is hereby mandated to establish geriatric specialty centers within DOH retained hospitals. Ito po ay referred sa Committee on Health and Demography. Nihiling ko din po sa chairman ng Committee on Health na mabigyan po nitong panukalang batas na ito para sa ating mga senior citizens. Ngayon po, pumamarapati ng ating kasamahan mula po sa Camarines Norte ng ilang pong katanungan. Maaari po ba? Opo, isa pong karangalan ang makapagbigay din po ng mungkahi ang ating pong hinahangaan na journalist, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Habang kanina po kayo ay nagbibigay ng talumpati, na sipat ko po at nasilip na may kahalintulad po na batas ito. Ito po ay Republic Act number 7876 or the Senior Citizen Center Act. Ito po ay naipasa noong Pebrero 14, 1995 at nagsasabi na establishment of a senior citizen center in every city and municipality. Hindi po kaya, Ginoong Pangulo, ito ay magdodoble na dito sa kung maipasa pa natin itong batas na ito, magdodoble po dahil halos kahalintulad po ang batas na ito sa RA number 7876. Opo, napakaganda po niyan, Ginoong Pangulo. Kung yan po ang sitwasyon at yan din po ay nasilip din po ng ating pong staff. At doon po sa ating panukala, meron po tayong mga bagong idinagdag doon at ang ating pong binigyan ng diin dito sa ating pong panukalang batas ay yung pong patungkol sa paglaki ng populasyon ng demensya. Ito po kasi ang nangyayari sa ating mga senior citizen po. Doon po sila papunta sa sakit na ito na hanggang sa ngayon po, buong daigdig po ang nagkakaroon ng suliranin dito dahil ito po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng lunas. Opo, at alam niyo naman po, ang demensya po, Ginoong Pangulo, sa pag-aaral po, ito po yung sakit na yung pong utak ng ating mga senior citizen ay parang lumiliit po at ang nangyayari po, yung pong naaalala nila ay yung pong mga malulungkot po kung saan po sila nagkaroon ng trauma nung sila ay po bata. Yun po ang kanilang naiisip. Kaya ito pong batas, ito pong panukalang batas na amin pong sinusulong ay talaga pong nakasentro po dito sa demensya. Dahil alam naman po natin ang sitwasyon ng ating bansa na karamihan po ay nasa laylayan. Karamihan po ay mayroong talagang kalungkutan. At dito nga po sa aming datos, napakalaking porsyento po ng mga napapabayaang senior citizen ay yung pong nasa mahihirap po. Ginoong Pangulo, sang-ayon po ba kayo na siguro ay mas maganda at mas mabilis kung ating pong amyendahan na lamang po ang Republic Act 7876 o ang Senior Citizen Center Act kaysa po ating pong ipapasa itong Senate Bill number 20 dahil magkahalintulad lamang po sila. Nais po ba ng Ginoong Pangulo na ay amyendahan na lamang po natin, balikan natin ang RH 7876? Ako po isang ayon, Ginoong Pangulo, na hindi po talaga sapat yung sinasabing mga senior citizen homes para sa mga ating po mga senior citizen. Opo. Dahil ako po ay naging DSWD Secretary din po at napansin ko kulang po talaga at iilan lamang. Yung inyong pong proposal o inyong panukala na lagyan bawat bayan at bawat munisipyo ay napakaganda po nito. Sasang-ayon po ba kayo, Ginoong Pangulo, na siguro amyendahan na lang po natin para mas mabilis ang RA 7876? Opo, tayo po bilang magkakasama po tayo sa lupon ng Senado, lahat po ng mga bagay na makatutulong po sa isang panukala para umusad at maging batas, tatanggapin po natin yan, lalo na po nasa inyo pong komite, Ginoong Pangulo. Lahat po ng bagay ay tatanggapin natin sa ikagaganda po. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Panghuli na lamang po, nais ko lamang po bigyan ng assurance ang ating pong kasamahan na aalamin po namin
ang komite po namin, Social Justice, Welfare and Rural Development sa DSWD, kung bakit hindi po na-implement, saan po ang problema, bakit may ganitong problema, bakit may kakulangan, kung ito ba ay kakulangan sa pondo, dapat po nating alamin dahil ito po ay importante din po. Tama po kayo, sa halip na daan-daang bilyong piso ang ginagasta sa flood control kung saan-saan po. Mas maganda na lang siguro na ito ay ginawa ng mga tahanan ng ating mga senior citizen. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ni wala pong sapat na unan o kumot at lahat. Kaya ako po'y nakikisa sa inyo. Pero kung hindi kayang bayaran ng DSWD at mga lokal na pamahalaan ang 1,000 piso na pensyon nila na nakasaad sa batas, at kung hindi pa natin maibigay ang maayos na upkeep sa mga home for the aged, paano tayo, bagamat ako'y nakikisa sa inyo, magtatayo nursing home sa kada LGU, sa kada syudad? Sana nga po. Pero papaano po? I cannot answer that question. Our chairman of finance can probably allocate. But siguro, even before we come up with a nursing home, bayaran muna natin. So my question is, during the budget hearing of the SWD, I will ask so that they can prepare. I want to see, out of 1,600 cities and municipalities, sino ang may backlog sa hindi pagbayad ng senior citizen social pension. Dahil sa aking kaalaman, maybe the former secretary of DSWD who's there behind your back can answer this. Ang pondo, hindi naman diretso po sa DSWD, di ba? Ay ito binibigay sa local governments kung meron silang unliquidated advances, hinohold ng national government. Therefore, ang nag-suffer yung DSWD. So pagpalpak po, or hindi competent, or for some reason, hindi marunong mag-liquidate yung LGU, ay wala pong ibibigay. Kaya, delayed po ang social pension. Tama ba ako? Dati ng DSWD, di ba? Okay. Meron ng direct release ngayon. Okay. So, meron tayo, nung 2022, an act increasing the social pension, to 1,000. But it's not, I am certain, out of the 1,600. So, if you have the information, our good senator, maari po niyo akong sugutin kung updated ba po ang 1,000 per senior citizen sa buong Pilipinas? Ginoong Pangulo, kanina po, habang nagkakaroon po kami ng konting palitan ng mungkahi, nabanggit na po ito ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Amy Marcos na meron nga pong pagkukulang diyan sa batas na pumasa na hindi nga po nababayaran. At ang katunayan nga po, nagkakaroon pa ng reklamo dahil yung iba ay nawala pa sa listahan. Yan po ay tinatanggap natin lahat. Ito pong ating pagtayo dito ngayon, ito po ay pagbubukas ng mata muli Para nating mapag-usapan. Mapag-usapan at maumpisahan po. Katulad po nung sinabi ko kanina, talagang ito yung malaking usapin kung saan manggagaling ang budget. Pero kailangan po natin umpisahan. Kailangan may isang hakbang. Kung meron po tayong isang syudad dito na sa kaunlaran ng Maynila o kung saan man pong region na pwede nating umpisahan. Kailangan po natin maumpisahan ito sapagkat alam niyo po, sa aming pong pag-aaral, ito naman po ginawa namin, hindi po ito parang hinulaan lang namin. Ito po ginawa namin pag-aaral. Nagpunta po kami ng Israel. Tiningnan po namin yung mga nursing homes po doon kung paano nila ginawa. Kung ikukumpara po natin ang nursing home sa ngayon dito sa Pilipinas at ang mga nursing homes sa ibang bansa na nagpapatakbo na po at ginagamit ang science, kasi po hindi naman po kasi pwede na pag pinag-usapan po natin ang ganitong bagay ay wala pong science. Yes. Kailangan po, hindi lang puro care, hindi lang puro kung saan sila titira, hindi po Meron po kasing tayong tinatawag na mental health po ang nangyayari. Meron po itong kaakibat na mental health problem. Yung ating pong mga senior citizen ay dumadaan po doon sa, alam niyo naman po, sa salitang pagkaulyanin po, nagkakaroon na ng ulyanin. Kapag ka inasahan po natin, yung ibinibigay lang natin, ito, 1,000 o 500, bumili ka ng gamot mo. Minsan po nakakalimutan po ng ating mga senior citizen kung ano yung gamot niya mismo, kung anong oras niya iinumin yung gamot. Katulad din po ng sinabi po ninyo, yung mga kasama din po sa bahay, hindi na rin po sila naaalagaan dahil kailangan din po magtrabaho. Yun po yung mga bagay na pinag-aralan po namin at kung mauumpisahan lang po kahit sa isang lugar, Yes. maumpisahan lang natin, mapakita lang po natin. Kasi po, dito po sa atin, laging ang usapin ay awa. Tama po yan. Maganda yan, yung awa. Pero kailangan, dito sa usapin ng senior citizen na may karamdaman, kailangan po natin talaga, yung salitang nursing home, Yes. ay palawakin natin. Hindi puro awa. Kailangan po talaga. Wala po tayong nursing home ngayon sa ilalim ng DSWD? Yung pong mga nabisita po namin, meron po yan Meron po yan. Opo, meron po. Itong mga home for the aged, yung not LC Gotches, na what was the one in Quezon City? Opo. Pero katulad po ng, meron po yan, marami po yan. Nabinanggit ko nga po kanina, yung mga pangalan nitong mga to, may Garces, meron po sa Tagum, meron po yan. Are they being run the way you envision it to be? Hindi pa po. Oo.
Hindi po ganun. Kasi ang nakita po namin sa Israel, nung binisita po namin sila, yung pong mga matatanda ay nasa isang village. Village po sila, nasa isang lugar na medyo malayo po. Malayo po sila at yung kanila pong mga tahanan ay talagang tahanan. Hindi po sila yung sinasabi natin na nakahiga sa mga lapag lang. Opo, hindi po sila parang nasa barracks, hindi po. Talaga pong pinararamdam. Kasi yun po yung unang-una eh. Sabi nga po ng research ang una-una muna dapat iparamdam dito sa mga matatanda ay sila ay nasa home. Sila ay nasa tirahan nila. Hindi sila parang itinapon mo lang doon at bahala na yung mga tao doon. Hindi po. Ang gusto po natin dito, maumpisahan po sa bayan natin, sa bansa natin, kung ano po yung isinasagawa na. Sumabay po tayo dito sa ginagawa ng ibang bansa. Kasi po ma'am, sa ibang bansa, nakasentro na po sila sa demensya. Nandun na po sila. Dapat po, sumabay po tayo doon. Kasi kung puro care lang po tayo, kung puro awa lang po tayo, hindi po natin sila mabibigyan ng magandang buhay sa natitira nilang oras dito sa lupa. Siguro po, ang DOH ay dapat din magbigay ng wellness or even mental health programs, suggestions sa DSWD sa kanyang home for the aged or care homes or nursing homes which are already in existence so that there can be wellness programs for those experiencing dementia and or Alzheimer's. But I join you in your privileged speech, in your Senate bill, and perhaps I would request to be a co-author. My only concern is how do we fund it? But you're correct in saying na maari po magsimula sa isa. Opo. And if I may suggest, in the period of amendments of the GAA, you can very well suggest it with a small budgetary allocation. I'm certain that the Committee on Finance would allow you. That's an institutional amendment. It's not for your personal benefit. And maybe you can start it in your hometown of Cam Norte or even in Metro Manila. And it can be managed by the DSWD, following the template that you said that you had learned from in Israel. But I just put on record, Mr. President, first, thank you for your speech and for opening our minds and bringing it to the national conversation aside from all the investigations that the Senate is currently doing. Second, for the DSWD to please update this body when their hearing comes for their finance and budget on the updating of the status of social pension of all senior citizens in every LGU. I am told that it's distributed every 6 months. Okay, so I hope that the 1,000 per senior citizen actually gets to them. And third, a program of action between the DOH and the DSWD so that the mental health of senior citizens, especially those in homes for the aged run by government, will have a program for their mental health as well. So thank you to the good senator for answering my questions. Maraming salamat po. Thank you, Senator Ligarda. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Raffy Tulfo. I move that he be recognized. Senator Raffy Tulfo is recognized. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nais ko pong ipakita ang aking pagsuporta at papuri sa talumpati ni Senator Robin Padilla hinggil sa nursing home para sa ating mga senior citizen. Napakaganda po ng kanyang talumpati na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating mga senior citizen. Kailangan po talaga ng ganong klaseng pakita sa kanila dahil may kasabihan. Kung dahil sa kanilang mga pag-aruga sa atin noon, wala tayo ngayon. So maraming salamat po, Senator Robin. At ako po'y interesado dito sa iyong batas dahil kamakailan lamang napunta po ang aking staff sa Calamba, Laguna para bisitahin ng isang nursing home na kung saan ito po ay tumatanggap ng mga senior citizen na inabandona mismo ng kanilang mga pamilya at umaasa lamang po sa mga donasyon mula sa mga pribadong citizens. Now, marami pa po tayong dapat gawin para sa ating mga senior citizen at buti po nasilip niyon, hindi kailangan nila ng awa, kundi kailangan nila ng tulong. At ano pang klaseng tulong dapat ibigay natin, yung nararapat doon man sa punto na malapit na yung tinatawag na sunset sa kanilang buhay, doon natin pakita yung ating pagsuporta sa kanila. Now, may mga katanungan lang ako, Senator Robin, kung iyong mamarapatin. Isa pong karangalan ang manggaling po ang katanungan sa ating idol. Salamat po, Senator Robin, Ginoong Pangulo. Sa ngayon, merong mga nursing home, ilan lang ata yan na pinupunduhan ng DSWD. Pwede ba malaman kung ilan yung mga nursing homes na yun at saan mga lugar ito para mabisita siguro natin at makita yung estado ng nursing home na yun at kung paano pinapatakbo. Kaya ako po natanong yan kasi
ngayon lamang nakatanggap ako ng isang sumbong sa Bukidnon na isang nursing home at kalunos-lunos yung itsura. Hindi ko pa malaman kung ito'y pinapatakbo ng gobyerno o ito'y privately managed na nursing home. Ilan po, Senator Robin, Ginoong Pangulo, ang mga nursing home na pinupunduhan ng DSWD? Maraming salamat po. Ito po, ito pong mga government-run residential care facilities po. Nabanggit po natin kanina yung meron pong 67 facilities managed by DSWD. Yun po yun. Pero ang focus po nito mga to ay sa Quezon City, yung Grasses po. Meron din po tayong Haven for the Elderly, sa Tanay po yan, at sa Zamboanga. At meron din po tayong Home for the Aged, Tagum. Ang problema lang po nito, Ginoong Pangulo, wala po tayong, hindi ko po sila, maganda po yung kanilang ginagawa. Hanga po tayo sa mga nagtatrabaho dyan. Saludo po tayo kung paano po sila mag-alaga. Pero kung ikukumpara po natin ito ngayon kasi, sa takbo po, kung ano po yung mga nursing homes sa ibang bansa, ay nahuhuli na po talaga tayo. Napakalayo na po ng itsura ng ating nursing homes kung ikukumpara po sa mga bansa na ginawa na po nilang science ang nursing home. Nakakalungkot pong isipin na kung sino po yung mga pribado na nabanggit nyo po, marami din po akong kilalang may pribado, sila po yung mga nakakasunod. Medyo pa lang po kasi ngayon, iba na po ngayon ng mga nursing home talaga, solo-solo na po eh. Parang mga bahay-bahay na, tsaka ang tawag po nila doon is 1:1. Ngayon po kasi, pagka kinumpara po natin sa atin, maswerte na po yung 1:10. Yun po yung sitwasyon po ngayon. Sa ngayon po, Ginoong Pangulo, excuse me, sino pa ang mga taong nagpapatakbo nitong mga nursing homes, particular na yung pinupunduhan ng ating pamahalaan? Sino-sino sila? At pangalawa, follow-up. At sana sa panukalang batas mo, Ginoong Pangulo, maisama mo yung monitoring. Dapat meron regular na inspection sa mga pasilidad na ito para masiguro na nagagamit na maayos yung pondo para talaga sa mga senior citizen at naalagaan ng maayos yung mga senior citizens na nailagap doon. Ginoong Pangulo, ito po ay pinatatakbo po ng DSWD at local government po. Yung mga existing po na nursing homes. Ang doon po sa ating panukala, kapartner po natin talaga ang DOH dapat po talaga dito. Kasi ang sitwasyon po ng ating mga senior citizens sa ngayon po talagang yung mental health po talaga. Bukod po doon sa sinasabing pangangailangan sa yung pong tahanan, pagkain, kasama po yun. Hindi po yung pwedeng mawala. Pero yung pong sa mental health po talaga tayo dapat mag-concentrate ngayon. Kasi alam niyo po, yung akin pong pagtayo po rito ay meron po talagang personal na sa aking puso. Dahil ako po, ang nanay ko po, nabanggit ko na po kanina, 90 years old, meron po siyang demensya. Nakikita po namin yun araw-araw. Ako po, pagkatapos ng session, diretso po ako sa kanya, sa bahay niya. Kailangan ko pong gawin yun dahil buong magdamag po yan ang naaalala niya dahil siya po ay may advanced dementia. Ang naaalala po niya lahat ng malungkot sa buhay niya. Kaya kailangan po kami magpalit-palit ng magkakapatid para ipaalala po sa kanya ang magagandang mga alaala niya sa buhay. Torture po talaga sa matatanda ang magkaroon ng demensya. Sobra po ang paghihirap na 24 hours po minsan umiiyak. Talaga pong napakahirap po. Kung hindi po natin ito haharapin sa ngayon, kawawa po yung mga matatanda. Engineer Dakay. Alam nyo, Engineer Dakay, kung gugustuhin, may pamamaraan. It says in Section 29, Republic Act number 4566, pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng aksyon, suspension, revocation of license kung meron po mga report. Tama po? Yes, Your Honor. Alright. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo mag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag the blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba, kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same check or same agency, kahit na blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body. And we do a lot of investigations. And we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit. Pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ko kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan? Nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansila yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong... Nasaan yun sinasabi mo? 3 years.
I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PCAB does not play any part in the implementation of the project. I'm not saying part of the implementation. Yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung, gano'n naman ho, hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas sa ibang kumpanya? Alam niyo ho ba yun? Hindi. You know that, right? We hear that every now and then, Your Honor. You hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi, kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung ma-blacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali, kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PCAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, dahil nyo pa yung gobyerno. Imposible naman yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Dito Soto, na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I'm directly lang with Alpha and Omega. Vested? Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Go ahead. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Actually, when my time comes to question, ma'am, Ms. Diskaya, hindi lang po isa, hindi lang po tatlong kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. Siyam na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Salamat po, Senator Erwin, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Can I go to the Commission on Audit now, Mr. Chair, if they're here? Before that, I think you need to also pursue that initial question you had with PCAB. Kasi we heard that PCAB, upon the direction of the President of the Philippines in connection with the identified 15 contractors in anomalous flood control projects, it triggered an investigation from your office. And I believe somebody told me that you communicated directly with the DPWH to be able to pursue investigation insofar as the 15 contractors are concerned. Did you not coordinate to the DPWH? And if you did, what was the coordination and what was the response made by the DPWH, if any? Thank you, Your Honor. Actually, on August 18, our Executive Director, Attorney Matienzo, formally wrote to DPWH Secretary Bonoan requesting information on all infrastructure projects awarded to the 15 contractors that have been identified as having the most flood control projects nationwide. So we sought in our letter a list of all the projects awarded to these contractors, the status of project implementation, the findings from the... You were referring to the 15 contractors subject matter of this inquiry? Yes, Your Honor. What was the reply by the DPWH, if any? To this day, Your Honor, we haven't received any reply. However, we issued summons to the contractors and we have been doing our own hearings and we asked them or require them to file a verified answer within 10 days from the... Wait, you wrote to DPWH on August 18 Yes, and you Your did Honor. not receive any reply. You're No. seated beside the secretary of the DPWH. Did you ever ask him why no reply was ever given to your letter? Well, Your Honor, in the interest of public service and expediency, we just went ahead with our investigation and summoned 15 contractors. Not only the 15 contractors, but the other contractors that were mentioned by the President. But the information you were asking from the DPWs, I believe, are essential information. How can you conduct your investigation without waiting for the information that you sought in the first place? At least, Your Honor, we did the preliminary hearings. There is a jump start to all of the hearings for the... Okay, Senator Tulfo, proceed. Mr. Chair, pinapaikot-ikot lang ho tayo itong pick-up. Alam nyo, engineer, sinasabi ko ho kanina, yung sinasabi nyo, pinapatagal nyo, pinapaligoy-ligoy ninyo itong proseso na ito, pagtatanong, jumpstart yung mga sinasabi ninyo, DPWH umiiling, sinasabi na parang hindi pa nila natatanggap, and then suddenly you're telling us na gumawa na kayo ng action? Is this correct? What I heard, you started communicating with the 15 contractors? Actually, the day after the President mentioned the 15 contractors, we actually summoned the 15 contractors for investigation. Okay. So, ongoing investigation. Yes, Your Honor. Anong siglo natin malalaman ang resulta ng investigation nyo? Kasi pag gobyerno nag-imbestiga, taon na binibilang. Baka retired na kami lahat dito, nandiyan pa kayo nag-imbestiga. When do we expect the result of that investigation? Okay, Your Honor, for starters, we have preventively suspended their ARCC for flood control. So that means that they cannot bid
for any subsequent flood control projects. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na itong mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, hindi na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Mismo ang Pangulo nagsabi, deficient yung kanilang mga proyekto, substandard, those project. Ganun lang. Next flood control project pa sila suspendido. Ngayon hindi sila tanggalan ng lisensya. Kailan ho natin maririnig engineer na suspendido ang mga lisensya nila o kumpiskado ng mga lisensya nila? When will we hear that? Your Honor, we are seriously investigating and conducting the hearings at PCAB, Your Honor. And Do you have a time frame for that, Mr. Chair? yes, Mr. Chair, because we have to also realize and recognize that the contractors are also represented by counsel. Kasi ang totoo niyan, hindi importante sa amin yung suspension or blacklisting. Ultimately, revocation ang pinag-uusapan dito eh. Kasi seryoso po ito eh. I would request my colleagues to also put in perspective ang hinahanap po natin nung dito yung mga ghost projects. So gusto ko pong marinig po yung mga tanong ninyo. Hanapin po natin sa DPWH. Kasi importante po ito. Kailangan nating ilagay muna sa umpisa. Bakit po yung ipinangako ng mga ghost projects na dapat sana ito yung ating sinusubaybayan ngayon. Kagaya po ng aking opening statement. Ang iniintay po namin na hindi bababa sa 50 ghost projects. Sa listahan po namin, meron na po kami. Kaya lang, kagaya na sinabi namin, dalawa lang po ang formally na inadmit ng DPWH na ghost projects. Kaya po nakaka-disappoint. Maybe... Yes, Mr. Chair. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we company? continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you, sir. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, can I give my opening statement Okay. before I... Go ahead. I'll just my next round of questions later para to give way to our pro tempore. Ikaw na. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before that, marami nagre-request kasi I lost track of those contractors present here today. Comsec, can you please mention who are those contractors present here today? Merong wawaw dyan. Mr. Chair, point of information with the indulgence of the SP Pro Temp while we're waiting for the visuals. Pinag-uusapan kasi just now, no, na yung claim na nag-divest sa kumpanya ang pamilyang Diskaya, who by the way, pinangalanan ng Philippine Center for Investigative Journalism na King and Queen of Flood Control Projects dahil sa kanilang extravagant lifestyle. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Yun na nga po, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies, Mr. Chair and SP Pro Temp. Bukod pa po sa idadagdag ko pang information mamaya, kaugnay ng interpellation ni Minority Leader, na hindi totoong nag-divest, at kung nag-divest man, allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon, vis-a-vis, for example, the Securities and Exchange Commission. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Noted, Senator Risa. Maybe we can ask the Comsec to mention those Comsec, contractors present here today. Can you repeat the names of the listed contractors present today? Yes, Your Honor. Mr. Alex Abelidov, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Diskaya, President, Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline Rimando, Owner Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan Quirante, Owner Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie Bagao, Owner Proprietor, EGB Construction Corporation. Mr. Eumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Mr. Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction and Development, Inc.
Ms. Aderma Angeli Alcazar, President and CEO of SunWest Inc., Edgar S. Acosta, represented by Mr. Edsel Marbella, Mr. Wilfredo Natividad, Owner General Manager 888 Construction and Supply Inc., Mr. Romeo Miranda, President AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mr. Alan Arevalo, General Manager Wawaw Builders, Ms. Marjorie Samidan, President MG Samidan Construction, Mr. Luisito Tiki, President LR Tiki Builders Inc., Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor Road Edge Trading and Development Services, Your Honor. Thank you. Proceed, Senator Jinggoy. Thank you. I'll just read my opening statement first before I question our resource persons. Okay, thank you, Mr. Chair. Today, we once again tackle the issue that cuts to the core of public service, corruption in government infrastructure projects. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. Mr. Chair, please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni minsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay napatunayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, pagsabi kayo ng totoo dahil kung hindi, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan. Mr. Chair, if I may continue. Tapos na yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. O sige. News report. Madam Diskaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. Siguro? I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. ang Where marami. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Megos project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong 9 na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses have kayo the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon? At ilang beses kayo nanalo?
Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanulunan niyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since 2022. up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record. Pro Tem, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Tem sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung Siam na calling cards, nung Siam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Tem. Siam na calling cards nung Siam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So, dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando, ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Tem. Salamat, Mr. Chair, SP Thank Pro you, Tem. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling ha. Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng Siam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na.
Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sinong point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, mga district engineers Oh, saka yun ang pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila mga DE po, DE ng Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of DE the ng Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng Is he here? Nandito ba? Hindi ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Tem. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Ha? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair. Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano Yes. ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Sa local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce Meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, gano'n? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes What po. other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko na binili. Mercedes. Yes po. And then yung iba dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... 4 kids lang. Bigyan mo tigisa pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. man. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just linawin na yung pangalan. Senator Risa, sorry, nagkamali ako. Chairman, Si- just the 2 names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises Ha? and Freebell Enterprises Freebell? and yung isa, Auto Art. Auto Art. Yes Okay, po. thank you. Senator Risa, sorry kasi nalagpasan ko si Senator Bato